Simulan na natin. Maraming salamat, amigo Sherwin and Bernard. Numuulan dito sa aming paligid ngayong umaga. Ang exact location natin ay naririto tayo sa malapit po sa may Ever Gutesco Mall. Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaking at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. President Ferdinand Marcos Jr.'s State of the Nation Address. All set na ang House of Representatives para sa idaraos na ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamayang hapon. Sa ngayon, ipinatutupad na ang mahigpit na seguridad sa buong Batasan Complex kung saan dadaan sa masusing screening ang lahat ng mga bisita at mga media na magko-cover ng SONA. Kabilang sa tiniyak na nakaayos ng organizers ang sitting arrangements para sa mga dadalog dignitaries, maging ang mga itinalagang viewing room para sa mga bisitang hindi kakayaning i-accommodate sa loob ng plenary hall. Nauna nang sinabi ng pamunuan ng House of Representatives na magiging simple ang pagdaraos ng SONA ngayong taon kung saan wala ng red carpet. Pinapayuhan ang lahat ng mga dadalo na magsuot lamang ng simpleng kasuotan at iwasan ang magarbong damit. Wala ring itatampok na anumang celebrity, director o anumang pagtatanghal. Hataw Balita ngayon. Ipinasilip ng Presidential Communications Office o PCO ang ginawang final preparations ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA na gaganapin mamayang alas 4 ng hapon. Sa mga larawang ibinahagi ng PCO, makikita na nagsasanay ang Pangulo sa kanyang magiging ulat sa bayan. Nauna nang sinabi ng Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na mismong ang Pangulo ang sumulat ng kanyang talumpati kung saan inaasahang matatalakay ang ilan sa kanyang mga prioridad sa mga nalalabing taon ng kanyang termino. Hataw Balita ngayon. Ipasa ng Kamara sa second regular session ng 20th Congress ang 26 na prioridad na panukalang batas ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon yan sa presidential son na si House Majority Leader Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. May hataw na balita si Rosa Licos. May commitment ang House of Representatives na ipasa ang 52 prioridad na panukalang batas ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kalahati dyan na ipasa na ng Kamara. Ayon sa presidential son na si House Majority Leader Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, target na aprubahan ng House of Representatives ang 26 na nalalabi pang panukala sa second regular session ng 20th Congress. Kabilang sa mga panukalang naipasa na ng Kamara ay ang Right to Information, Travel Tax Abolition, pag-amyenda sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Anti-Fake News and Disinformation, at ang kontrobersyal na Anti-Political Dynasty. Ipinakikita lamang nito na seryoso po ang Kamara sa pagpapatupad ng legislative agenda ng administrasyon. Pero tuloy pa rin po ang trabaho. Hindi po tayo magpapahinga dahil marami po tayong kailangang tapusin. At porsigido po ang House na maipasa rin ang mga natitirang LEDAC priority measures. Sa 52 priority measures naman ng PBBM administration, isa na ang tuluyang naisabatas. Yan ay ang pag-reset ng unang regular elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Samantala, ayon naman kay House Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin, ilan lamang sa mga hamon sa pagpasa ng panukalang batas ay ang kaakibat na gastusin o pondo ng legislative measure. Gayun din ang bilang ng counterpart nilang mambabatas sa Senado, maging ang political climate sa bansa. Also a challenge because the number of senators did not increase commensurate to the number of tasks and the number of committees that have evolved through the years. And there would always be forces that will tend to divert issues, yung ililihis. And this will be a challenge. Kasi nga, yung focus ng tao, makakalimutan ngayon, no? Yung mga batas na talagang kailangan o itong mga obligasyon ng Kongreso at Senado.
Ngayong araw ang pagbubukas ng second regular session ng 20th Congress. Bukod sa pagbalangkas sa mga panukalang batas, haharapin din ng Kamara ang deliberasyon sa proposed national budget para sa taong 2027. Sa gitna rin ito ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte kung saan tumatay yung prosecutors ang 11 kongresista. Rosalie Coz, humahataw sa balita ngayon. Handa ang magkatuwang na grupo para sa gagawing kilos protesta ngayong araw, kasabay ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasabay nito, inihanda na rin nila ang effigy na kanilang gagamitin para sa SONA ng Pangulo. Benedict Samson, humahataw. Tatlong grupo ang pinayagan ng Philippine National Police para magsagawa ng kilos protesta kasabay ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang grupong bagong alyansang Makabayan o Bayan, Sanlakas at Better Brighter. At bukod sa presensya ng mga rallyista, inihahanda rin nila ang effigy na gagamitin nila sa rally. Pero 2 araw bago ang SONA ng Pangulo, ginagawa na ng tambisan sa sining at surian ng sining ang effigy na ito na kanilang dadalhin sa rally area sa Commonwealth Avenue. May tema itong Puppet and the Puppet Master na kung nilalarawan ay tila tagasunod umano ang Pilipinas sa mga kagustuhan ng United States of America. Sa naturang effigy, makikita ang larawan ng semiconductor bilang pagkondena sa panukalang pagtatayo ng PAC Silica na isang malaking AI hub sa New Clark City sa Tarlac. Bago pa man ang pagtatayo ng higanting AI hub ay pinangangambahan na ito dahil sa lakas itong kumonsumo ng supply ng tubig at malawak na lupaing pagtatayuan nito. Samantala, kalinsabay naman ang pagpayag ng PNP na magsagawa ng rally. Nagpaalala ito sa mga rallyista na bawal magsunog ng effigy sa kanilang kilos protesta. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Mariing itinanggi ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang paratang na nagbugay ito ng pesticide sa isinagawang protesta sa harap ng tanggapan nito sa Quezon City kahapon. Ayon sa ahensya, ang nakitang usok ay mula lamang sa nakagawiang Sunday defogging o disinfection na alinsunod umano sa workplace hygiene standards. Nauna nang inakusahan ng ilang progresibong grupo mula sa Southern Tagalog ang DENR na gumamit ng pesticide habang nagsasagawa sila ng protesta bilang paghahanda sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ipinagpatuloy pa rin ng mga nagpoprotesta ang kanilang programa at nagsagawa ng simbolikong pag-aahit ng ulo bilang pagtutol sa mga proyektong umano'y nakasisira sa kalikasan. Ayon sa ulat ng Quezon City Police District, natapos ang protesta ng mapayapa at walang naitalang anumang hindi kanais-nais na insidente. Hataw Balita ngayon. Hinihikayat ni Senator Alan Peter Cayetano ang publiko na makinig at tumutok sa nakatakdang SONA mamaya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang Facebook Live kahapon, inanyayahan ng senador ang ating mga kababayan na manood ng ikalimang SONA, mapa-supporter o laban sa administrasyon. Ayon kay Senator Alan Peter, handa siyang talakayin ang mga isyung mababanggit ng Pangulo sa kanyang talumpati. Bukas, July 28, inaasahan namang magsasagawa ang senador ng kanyang kontrasona. Sotmay, SONA. Dun sa mga pro-Marcos, walang problema. Manood po tayo kasi pro-Marcos kayo. Dun sa anti-Marcos, manood pa rin po tayo. Bakit? Kasi siya po ang ating Pangulo. Let's look at his message and saan nag-agree at saan hindi nag-agree. Hataw Balita ngayon. Sa pag-aabang para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sari-saring panawagan ang ipinararating ng taong bayan mula sa pagpapababa ng presyo hanggang sa mas maigting na kampanya laban sa katiwalian. Samantala, ayon pa sa pinakahuling survey, korupsyon ang pangunahing issue na nais marinig ng publiko sa talumpati ng Pangulo. Si Ivan Alvarez, humahataw. Kaliwat ka ng issue ang kinakaharap ng bansa ngayong taon, naramdam ng bawat pangkaraniwang manggagawang Pilipino.
sa muling pagharap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa taong bayan para sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. Irereport nito ang mga naisakatuparan ng gobyerno at ang mga susunod pang naistutukan ng kanyang administrasyon. Para kay Tatay Romeo, na 25 taon ng jeepney driver sa Maynila, hiling nito sa Pangulo na pababain ang presyo ng gasolina. Katakot-takot nagapang sa mga driver para lang makabili ng pagkain. Biro mo, isang ikot ko ngayon. Disyo pa rotonda, 500 lang. Tamang-tama lang sa kurudo. Dapat anuhan ng gobyerno kung ano ang dapat solusyon dyan. Kung bakit ganun. Tataasan ng 10 piso, bababaan ng 2 piso. Yan ang sabi ko, wala na talaga. Iwan ko kung bakit ganun ang gobyerno natin ngayon. Panawagan naman ng byudo at senior citizen na si Tatay Severino, mapababa sana ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Lalo na at hindi anya siya umaasa sa kanyang mga anak at patuloy pa ring nagtatrabaho upang may maipangbili sa araw-araw. Ay, yun nga lang kurodo, lahat ng mga bilihin dapat ibaba. Lalong tumataas sir, mga bilihin eh. Kung ano makakakarin sa balintawak, dapat ibaba yung mga bilihin. Ang motorcycle taxi driver na si Joseph, alalahanin naman ang kanyang kaligtasan sa kalsada. Kaya't umaasa sa Pangulo na mabigyang pansin sana sila, lalo na at kamakailan ay nabalita ang naganap na karahasan sa isang kapwa nila rider. Sana matutukan din kaming mga rider para sa aming mga kaligtasan kasi hindi namin alam yung mga napupuntahan namin sa mga lugar na napupuntahan namin, hindi rin kasi namin mga kabisado yon. Sana mapansin din yung mga ganon sa amin kasi nga para maging ligtas din kami. May mga pulis din sanang mga nagbabantay na madali rin naming malapitan kung sakasakali na may masamang pangyayari. Samantala, batay sa Pulse Asia Survey nitong July 24, ilang araw bago ang SONA ng Pangulo, paglaban sa korupsyon ang pangunahing issue na nais marinig ng mga Pilipino. Ito ang resulta ng isinagawang survey sa 2,400 respondents. Alang ka, konsensya ang mga ng gobyerno ngayon sa mga naghanap buhay sa kalsada. Pero yung mga illegal, hindi mahuli-huli ha. Ang naghanap buhay ng matino, yun ang hinuhuli. Yun ang sinasabi ko. Kung bakit gano'n ang gobyerno natin. Kabulok. Bulok talaga ang gobyerno natin. Bukod sa anti-corruption efforts, nais rin ng nakararaming Pilipino na marinig sa SONA ang mga plano at hakbang ng pamahalaan sa mga problemang kaugnay sa trabaho, kahirapan, iligal na droga, mababang pasahod at tumataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Kabilang din sa mga isyong nais mahanapan ng solusyon ng taong bayan ay ang mga may kinalaman sa agrikultura, kriminalidad, juvenile justice at edukasyon. Mula sa driver na kumakayod sa kalsada, sa senior citizen na patuloy na nagtatrabaho, hanggang sa mga rider na nangangamba para sa kanilang kaligtasan. Simple lang ang tanong ng mga Pilipinong umaaray na sa hirap ng buhay. May pag-asa pa bang matugunan ang mga pangangailangan ng taong bayan? Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Nagpahayag ang ilang senador ng ilang bagay na nais silang marinig sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ng Pangulo. Kaugnay nito pagkatapos ng SONA ng Pangulo, inaasahan naman ang kontra-SONA mula kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. May humahataw na balita si Jed De Resina. Posibleng hindi banggitin sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagpapatuloy na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ang inihayag ni Senate President Sherwin Gatchalian nang tanungin kung kabilang ba sa inaasahan niyang mabanggit sa talumpati ng Pangulo ang ginagawang paglilitis ng Senado. Well, ang impeachment is purely the function of the Senate, so hindi ko ini-expect na pag-uusapan ni Presidente yan sa kanyang SONA kasi constitutional responsibility yan ng Senado ngayon. At ongoing naman siya.
Gayunpaman, nais marinig ni Senate President Gatchalian sa sona ng Pangulo kung ano na ang reformang ginawa ng pamahalaan para hindi na maulit ang kontrobersyal na flood control scandal. Aniya, mahalaga na malaman ng publiko kung ano ang nagawa ng kasalukuyang administrasyon upang huwag nang maulit ang malawakang korupsyon sa proyekto ng pamahalaan. Hindi ko ma-predict kung anong sasabihin ni Presidente, but one of the things that gusto natin lahat marinig is paano hindi na mauulit itong corruption na nangyari last 2025, no? Doon sa flood control issue. May transparency, may safeguards, but yung execution side, yun ang gusto natin din makita. Samantala, para kay Senior Deputy Majority Leader Senator Joseph Victor J.V. Ejercito, wala nang panahon para sa paligoy-ligoy. Kaya sana hindi puro pangako ang laman ng sona ng Pangulo. Dahil aniya, sawa na ang taong bayan sa mga pangakong madalas na papako. Paliwanag ng senador, nawawala na ng tiwala ang publiko sa infrastructure projects na sana'y nagtutulak sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Binigyang diin ni Senator Ejercito na ang dapat ay panagutin at dalhin sa kulungan ang lahat ng nagwaldas at nagbulsa ng pondong inilaan para sa flood control. Para naman kay Deputy Majority Leader Senator Joel Villanueva, ang SONA ngayong taon ay dapat sumagot sa mga tanong pinakamahalaga sa mga ordinaryong Pilipino, gaya ng nasaan ang mga trabaho, paano natutugunan ang kahirapan, paano bibigyan ang mga kabataan ng mas magandang kinabukasan sa pamamagitan ng edukasyon at iba pa. Tiwala naman si Senator Lito Lapid na ilalatag ng Pangulo ang mga aksyon ng gobyerno na mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino. Samantala, nakatakdang ilahad ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang kanyang kontra-sona sa Martes, kasunod ng ikalimang sona ni Pangulong Marcos Jr. ngayong araw. Ang kontra-sona ay isang tradisyon sa Senado kung saan bibigyan ng pagkakataon ang minority senators na magbigay ng reaksyon at tumugon sa mga pahayag ng Pangulo tungkol sa kasalukuyang estado ng bansa. Sa isang Facebook Live nitong Biyernes ng hapon, nanawagan si Senator Cayetano sa kanyang followers sa social media na ibahagi ang mga paksang nais nilang talakayin sa kanyang kontrasona. Turn naman po ng opposition mag-kontrasonas. I'll try to have a short vlog para kung anong gusto nyo isama sa kontrasona. But give me your honest assessment. Don't look at the messenger, look at the message. So don't look at President, if we look at President Marcos, yung mga yung mga Marcos na rin or Marcos pa rin, magiging positive, yung mga ayaw sa kanya negative. Let's look at his message and saan nag-agree at saan hindi nag-agree. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Ginulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang publiko ng kanyang ibulgar sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address ang anomalya sa flood control projects. Sa kanyang nakaraang sona, pangako ng Pangulo na mananagot ang mga maisala at mga kasabwat sa naturang iligal na gawain. May hataw na balita si Nela Maribohok. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkadismaya ng mga Pilipino sa trabaho ng administrasyon. Ito ang naging bungad ng talumpati ni PBBM sa kanyang nakaraang sona kasunod ng naganap na 2025 midterm elections, kung saan 5 lamang sa kanyang mga inendorso para sa pagkasenador ang nagwagi sa halalan. Malinaw sa akin ang mensahe ng naging resulta ng halalan. Bigo at dismayado ang mga tao sa pamahalaan, lalo na sa mga pangunahing serbisyo. Ang leksyon sa atin ay simple lamang. Kailangan pa natin mas lalong galingan. Kailangan pa natin mas lalong bilisan. Nangako ang Pangulo na palalakasin ang mga programang direktang makakatulong sa mamamayan upang matugunan ang kahirapan at makalikha ng mas maraming trabaho. Naganap rin ang ika-4 na sona matapos salantain ang bansa ng sunod-sunod na bagyo na nagdulot ng malawakang pagbaha. Sa kanyang talumpati, ibinulgar niya ang isyu ng umano'y pagtanggap ng ilang politiko ng kickback mula sa mga proyektong pinondohan ng pamahalaan. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang.
huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Iniutos niya sa Department of Public Works and Highways na noon ay pinamumunuan ni Secretary Manuel Bonoan na magsumite ng kumpletong listahan ng lahat ng flood control projects. Susuriin niya ang mga proyektong ito upang matiyak kung tunay na naipatupad ang mga ito at ipapalabas sa publiko ang resulta ng pagsusuri. Dito rin nagbanta si Pangulong Marcos ng pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot sa anomalya. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Ang mga pahayag na ito ng Pangulo ang naging hudyat ng malawakang investigasyon sa flood control projects anomaly. Ilang personalidad, kongresista at senador at ilang miyembro ng gabinete ang nadawit sa issue. Kaya naman sa kanyang ika-5 SONA ngayong araw, muli kaya niyang tatalakayin ang issue ng korupsyon? Abangan ang susunod na kabanata. Del Maribuhok, humahataw sa balita ngayon. Nananatiling kabilang si Vice President Sara Duterte sa mga opisyal na inibitahan sa ika-5 State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay House Secretary Cheloy Garafil, bahagi ng nakasanayang protocol ang pag-imbita sa pangalawang Pangulo at iba pang mataas na opisyal ng pamahalaan. Kailanman, hindi inaasang makakadalo si VP Duterte sa SONA dahil una na itong bumiyahe palabas ng bansa at nakatakdang makipagpulong sa Filipino community sa Qatar, United Kingdom at the Netherlands mula July 16 hanggang 31. Ito na ang ikatlong beses na absent ang pangalawang Pangulo sa SONA ni PBBM matapos ang huling pagdalo nito noong 2023. Nauna namang nilinaw ng Malacanang ng House of Representatives at hindi ang Pangulo ang nagpapadala ng mga imbitasyon para sa taunang SONA. Hataw Balita ngayon. Suspendido ang pasok sa lahat ng mga paaralan sa lungsod ng Quezon City ngayong araw ng Lunes, July 27. Ang citywide class suspension ay bunsod ng idaraos na ika-5 State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Layo nito na hikayati ng lahat na makinig sa SONA ng Pangulo at maiwasan na maipit sa matinding traffic ang mga motoristang dadaan sa Quezon City. Bukod sa Quezon City, wala rin pasok ang lahat ng antas sa lungsod ng Maynila. Mula kinder hanggang college level, mapa-public o private schools. Suspendido ang lahat ng face-to-face at online classes sa lungsod upang hikayatin ang mga ito na tumutok sa SONA ni PBBM. Samantala, pinatutupad din ngayong Lunes ang liquor ban sa Quezon City na nagsimula pa kanina ang alas 12:01 ng umaga at tatagal hanggang mamayang alas 6 ng gabi. Bahagi ito ng seguridad na ipinatutupad ng lungsod upang masiguro ang kaayusan at maiwasan ang anumang kaguluhan sa pagdaraos ng SONA. Hataw Balita ngayon. Ipatutupad pa rin ngayong araw ng Lunes ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang Expanded Number Coding Scheme. Ito ay sa kabila ng pagdaraos ng ika-5 SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Ayon sa MMDA, tuloy ang number coding ngayong Lunes kung saan bawal sa mga kalsada ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 1 at 2
mula 7 a.m. hanggang 10 a.m. Gayon din ang 5 p.m. hanggang 8 p.m. Aabot sa 500 traffic personnel ang i-deploy ng MMDA ngayong araw sa may kahabaan ng Commonwealth Avenue kung saan inaasahan ng mabigat na trapiko ngayong araw dahil sa mga dadalo ng SONA sa batasang pambansa. Para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Noel Poliarco mula sa Edmonton, Canada. Global News. Yes, magandang umaga sa iyo, Sherwin, at good morning sa ating mga kasangbahay. Narito ang ating Global News. Makalipas ang halos 2 linggong sunod-sunod na pag-atake, tila nahinto ang gyera sa pagitan ng Iran at Estados Unidos matapos walang maitalang panibagong airstrikes mula sa magkabilang panig nitong weekend. Umugong din ang balita na ang paghinto ng US sa pag-atake ay dahil umano sa pangamba na malapit nang maubos ang ilang mahahalagang munitions nito. May hataw na balita si James Bontuyan. Pinag-iisipan pa ni US President Donald Trump ang magiging susunod na hakbang ng Estados Unidos sa giyera nito laban sa Iran. Ayon sa Pangulo, hindi pa siya nakakapagdesisyon kung ipagpapatuloy niya ang mas malawakang pag-atake sa Tehran o uunahin ang diplomatikong pag-uusap. Look, there are two ways. I consider that the smarter way, but the other is probably the easier way, doing what we're doing. And we can take that to a much higher level if we want to. You know, we're prepared to do that, as you know. We're locked and loaded. We're locked and loaded and ready to go, but we're talking to them. Matapos ang 13 magkakasunod na gabi ng airstrikes, walang inilunsad na panibagong pag-atake ang Estados Unidos noong Biyernes at Sabado. Ayon sa mga ulat, on hold ang mga operasyon ng Pentagon habang pinag-aaralan ng White House ang mga susunod nitong opsyon. Ilan sa mga dahilang tinitignan ay ang pagliit ng imbak ng Patriot Interceptors at iba pang air defense munitions ng Estados Unidos, gayon din ang panganib na lumawak pa ang digmaan sa gitnang silangan at posibleng epekto nito sa ekonomiya at supply ng langis sa buong mundo. Wala namang kumpirmasyon ng White House dito. Samantala, kinumpirma ng Iran na itinigil din ito ang mga ganting pag-atake matapos huminto ang Estados Unidos ng pambobomba sa loob ng 2 magkakasunod na gabi. تا 2 شب قبل این حملات ادامه داشت ولی در 2 شب اخیر امریکایی‌ها حملات خودشون رو متوقف کردن و از اونجایی که ما هم اساساً همونطور که عرض کردم راهبردمون تلافی جویانه بوده عملیات‌های تلافی جویانه رو متوقف کردیم. Sa kabila nito, giniit din ni Iranian Army spokesperson Brigadier General Mohammad Akraminia na nakahanda ang Iran sa anumang posibleng paglulunsad ng Estados Unidos ng ground operation sa kanilang teritoryo. Aniya, matagal nang nakabuo ang hukbong santahan ng Iran ng mga detalyadong plano at depensa laban sa anumang tangkang pagpasok ng mga dayuhang puwersa kabilang mga posibleng operasyon sa mga isla at baybayin ng bansa. Babala ni Akraminia, anuman lugar na pagmumula ng pag-atake laban sa Iran ay agad nilang tatargetin. در صورت گزینه‌های مختلفی متصوره و محتمله و ما باید ببینیم که در آینده به چه شکلی امریکایی رفتار خواهند کرد. ما برای هر کدوم از این گزینه‌ها یا سناریویی که محتمل هست آمادگی لازم رو کسب کردیم. Dagdag pa niya na kung lilipat ang labanan mula sa mga long-range airstrikes patungo sa ground combat, mas lalong malalagay sa alanganin ng mga puwersa ng Estados Unidos dahil hindi nila kabisado ang teritoryo ng Iran. Giit pa ng opisyal na patunayan na umano na higit na matatag ang determinasyon ng Iran kaysa sa mas modernong teknolohiyang militar ng Estados Unidos at Israel at nangakong magbibigay sila ng makasaysayang tugon kung susubukan ng Washington na sakupin ang Kharg Island o maglunsad ng panibagong malakihang pag-atake. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Sa kabila ng tila paghinto ng gyera sa pagitan ng Iran at Estados Unidos, umiinit naman ang tunggalian sa pagitan ng Iran-backed Houthi rebels at Saudi Arabia. Ito ay matapos ang magkakasunod na pag-atake sa mga oil facility
pagbomba sa Yemen at paghihigpit ng naval blockade. May hataw na balita si Jack De Ocampo. Inako ng grupong Houthi ang magkakasunod na pag-atake sa mga pasilidad ng Saudi Aramco sa mga lungsod ng Jizan at Yanbu gamit ang mga ballistic missile, cruise missile at drones bilang ganti sa mga airstrike ng Saudi Arabia sa Hodeidah at iba pang lugar sa Yemen. Sa mga video na kumalat online, makikita ang makapal na usok mula sa direksyon ng Aramco Refinery sa Jizan, habang naharang naman ang dalawang missile na nakatutok sa Yanbu, ang pangunahing Red Sea oil port ng Saudi Arabia na ginagamit bilang alternatibong ruta habang nagpapatuloy ang blockade sa Strait of Hormuz. وردا على هذا العدوان الإجرامي السافر نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفت الأولى أهدافا حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة فيما استهدفت العملية الثانية. Bago ito, naglungsad ang Saudi-led coalition ng mga pag-atake sa mga target na Houthi sa Hodeidah, kabilang ang mga pinaghihinalaang missile at drone sites. Bagaman iginit ito na hindi tinamaan ang pantalan, sinabi ng Houthi na nasira ang mga pasilidad sa lungsod at Kamaran Island. Kasunod nito, muling pinalakas ng Houthi ang kanilang naval blockade laban sa mga sasakyang pandagat ng Saudi Arabia sa Bab el-Mandeb Strait na isa sa pinakamahalagang daanan ng mga kargamento at langis mula Red Sea patungo sa Gulf of Aden. Tinatayang halos 12% ng padaigdigang kalakal ang dumaraan sa nasabing choke point. وبعد التوكل على الله ملتزمون بأداء واجبنا في الدفاع المشرف والمسؤول عن بلدنا العزيز وعن شعبنا الأصيل شعب الإيمان والحكمة شعب الإسلام والعروبة ولن يجد منا هذا العدو المجرم إلا التصدي والمواجهة من موقع الحق. Samantala, sinabi ng Saudi-led coalition na magpapatuloy ito sa pagprotekta sa mga barko at interes ng kaharian at nangakong tutugon ng walang pag-aatubili sakaling magpatuloy ang mga pag-atake ng Houthi. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon. Nadadamay na ang Ukraine sa digmaan sa gitnang silangan matapos itong pagbantaan ng Iran dahil sa pag-atake sa isang Russian vessel na bumibiyahe papuntang Iran sa Caspian Sea. Ayon sa Ukraine, tinutulungan umano ng Russia ang Iran sa pamamagitan ng pagbibigay ng satellite images ng mga base militar ng Estados Unidos sa rehiyon. Narito ang humahataw na balita. Inatake ng Ukraine sa pamamagitan ng long-range strikes ang mga sasakyang pandagat sa Caspian Sea na ginagamit umano sa paghahatid ng military cargo mula Russia patungong Iran. Ayon sa Kiev, kabilang sa kargamento ang mga bahagi ng drones at missiles na posibleng gamitin ng Iran sa mga operasyong militar nito. Iginiit ng Ukraine na lehitimong military target ang mga barko at ruta na sangkot sa paglilipat ng nasabing mga kagamitan. Pero ayon sa Iran, isang commercial vessel ang tinamaan sa pag-atake na ikinasawi ng isang marino at ikinasugat ng ilan pang tripulante. Ipinatawag ng Tehran ang Charge d'Affaires ng Ukraine upang maghain ng formal na protesta laban sa tinawag nitong hostile at criminal attack. Nagbabala rin ang Iran ng pagganti at nangako na hindi palalampasin ang pag-atake sa mga mamamayan at ari-arian nito. هر گونه کارشکنی توسط دولت‌های اروپایی را تحمل کرده ایم. به این دولت‌ها و به ویژه دولت جدید انگلستان و به پارلمان و دولت بلغارستان و به دولت اوکراین هشدار می‌دهیم که خود را بازیچه دست امریکا نکنند و از ورود به ماجراجویی‌هایی که مربوط به آنها نیست خودداری کنند. جمهوری اسلامی ایران این حق قانونی خود را در دفاع از تمامیت ارضی خود همیشه به کار خواهد گرفت و هر نقطه‌ای که مبدأ تجاوز به کشورمان باشد قطعاً هدف مشروع نیروهای مسلح ما
خواهد بود و اقدام نابخردانه دولت اوکراین بی جواب نخواهد ماند. Samantala, inakusahan din ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang Russia ng pagbibigay sa Iran ng satellite information tungkol sa mga US military facilities sa gitnang silangan. Ayon kay Zelensky, mula Hulyo ay minamanmana na umano ng mga Russian satellite ang mga base militar sa Gulf States bago at matapos ang mga pag-atake ng Iran. Kabilang umano dito ang 4 na airbase sa Bahrain, Jordan at Kuwait. Pero taliwas ito sa pahayag ni US President Donald Trump. Sa kanyang Truth Social, sinabi ni Trump na siniguro sa kanya ng Russia at China na hindi sila magbibigay o magbebenta ng sandata sa Iran. Hanggang ngayon, wala pang opisyal na tugon ang Moscow at Beijing sa mga paratang ng Ukraine. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon! Muling nagbiro si US President Donald Trump tungkol sa pagtakbo bilang Pangulo ng Estados Unidos sa halalan sa 2028. Sa kanyang talumpati sa rescheduled White House Correspondents' Dinner, 3 buwan matapos ang pinaniniwalaang tangkang pagpaslang kay Trump, sinabi nito na 3 beses na siyang nanalo bilang Pangulo at hindi na mahirap ulitin ito. Naglabas din siya ng sombrero na may nakasulat na Trump 2028, kasunod ng pahayag na tatakbo siya sa ika-4 na termino. Ipinagbabawal sa ilalim ng 22nd Amendment ng Constitution ng Estados Unidos ang pagtakbong muli ng isang Pangulo na nakapagserbisyo na sa loob ng 2 termino. I'm pleased to announce my intention to, and this is somewhat of a scoop, my intention to run for a 4th term as President of the United States. I will be doing that. I will be having an official, in fact, I think I have, I won 3 times. Now I'm going to do it again. Thank you. I'm going to do it. Should be easy. I'm getting very good at running for president. Hataw Balita ngayon! Formal nang ipinaalam ng Venezuela sa United Nations ang desisyon nitong umalis sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa pamahalaan ng Venezuela, ang umano'y pagiging bias ng International Court laban sa mga bansa sa Africa at Latin America sa halip na magpatupad ng pantay na hustisya ang dahilan ng kanilang pag-withdraw dito. Nauna nang inilunsad ng ICC noong 2021 ang investigasyon sa posibleng crimes against humanity na iniuugnay sa pagpigil ng Venezuelan government sa mga protesta noong 2017. Noong Disyembre naman, binawi ng National Assembly ng Venezuela ang mga pangako nito sa ilalim ng Rome Statute, ang kasunduang nagtatag sa ICC. Malugod namang tinanggap ng Estados Unidos ang desisyon ng Venezuela na umalis sa ICC at suportahan ang kampanya ng Washington laban sa nasabing hukuman. Hataw Balita ngayon! Tinuligsa ng American singer na si Katy Perry ang paggamit ng kanyang hit song na Firework sa video ng White House ukol sa airstrikes ng Estados Unidos laban sa Iran. Ayon kay Perry, hindi siya hininga ng pahintulot at hindi niya sinusuportahan ang paggamit ng kanyang awit sa nasabing video. Giit ng singer, ang mensahe ng Firework ay tungkol sa pagpapahalaga sa sarili at pagpapalakas ng loob at hindi para iugnay sa karahasan o digmaan. Hanggang sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag ang White House o si US President Donald Trump kaugnay sa reaksyon ni Perry. Hataw Balita ngayon! At iyan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Edmonton, Canada, ako po si Noel Poliarco. Magandang araw. President Ferdinand Marcos Jr.'s State of the Nation Address.
Inaasahang magsasagawa ng inspeksyon si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa kahabaan ng Commonwealth Avenue at Batasan Complex. Nais na makita ng pinuno ng pambansang pulisya ang deployment na inilatag ng PNP para sa seguridad ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Camp Crame, may hataw na balita si Lea Ilagan live. Live report. Lea, nadagdagan ba ang deployment ng PNP para sa SONA? Magandang umaga sa iyo, Bernard. Nadagdagan ng konti dahil noong mga nakaraang araw yung nasa 20,000 na mahigit na deployment ng security forces, naging 21,000 plus na ito ngayong araw. At mayroon dyan na 4,000 pa na reserve force na maaaring i-deploy ng PNP kung kinakailangan. Ngayong umaga, Bernard, inaabangan namin ang gagawing inspeksyon ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa deployment ng mga pulis dyan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue at Batasan Complex. Layo nito na masigurong maayos ang inilatag na seguridad ng pulisya para sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay National Capital Region Police Office spokesperson Police Major Hazel Asilo, bukod sa Commonwealth at Batasan Complex, may deployment din ng NCRPO sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, lalo na sa mga lugar na madalas pinupuntahan ng mga rallyista kagaya nga dyan sa Mendiola, Calabria, Avenue, dyan sa EDSA Shrine at People Power Monument. Magpapatupad din aniya ng checkpoint at border patrol papasok ng Metro Manila. Nananatili namang 3 grupo ang mayroong permit to rally sa Commonwealth. Ito ay ang grupong Bagong Alyansa Makabayan o yung Bayan, Sanlakas at Better Brighter Movement. Tinataya namang nasa 60,000 na rallyista ang magtutungo sa Commonwealth ngayong araw. Sinabi ni Major Asilo na pinayagan lamang kasi itong 3 grupo ng 20,000 na miyembro. Sa kabila niyan, Bernard, sinabi ng PNP na wala naman silang namomonitor na seryosyong banta sa SONA ng Pangulo. Gayunman, nakataas na ang full alert status sa buong pwersa ng NCRPO simula noong Biyernes ng hapon. Sa mga magsusunog naman ng FEG, sinabi ng NCRPO na mayroon silang kasamang mga taga-DENR na siya magmomonitor ng air pollution sa gagawing pagsusunog. At nagbabala din, Bernard, ang NCRPO sa mga matitigas ang ulo na maaari silang may malabag na city ordinances dyan sa Quezon City. Tiniyak naman, Bernard, ang PNP na magpapatupad sila ng maximum tolerance sa lahat ng oras, subalit hindi daw sila mangingiming arestuhin yung mga manggugulo at lalabag sa batas. Bernard? Maraming salamat, Lea Ilagan live mula sa Camp Crame sa Quezon City. Hataw Balita ngayon. Bunsod ng idaraos na SONA ngayong araw, inaabisuhan ng mga motoristang daraan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City na asahan po ang mabigat na trapiko. Kaugnay nito, naglagay ang Quezon City Traffic and Transportation Management Department ng zipper lane na magsisilbing daanan ng mga VIP na dadalo sa SONA ng Pangulo. At mula sa Commonwealth Avenue, may humahataw na balita si Benedict Samson live. Live report. Benedict, kumusta ang sitwasyon ng trapiko dyan sa Commonwealth Avenue? Sa mga oras na ito ay nananatiling maluwag pa din lalo sa mga dito nga sa Commonwealth Avenue. Madaling araw pa lang ay nakaredy na ang mga traffic cone na ilalatag sa Commonwealth Avenue. Ayon sa Quezon City Traffic and Transportation Management Department, magsisimula ito sa Elliptical Road sa Pilcoa hanggang sa Sandigan Bayan. At ang isa pang zipper lane ay sa bahagi naman ng Doña Carmen hanggang sa IBC Litex para na maging daanan ng opisyal ng gobyerno na dadalo sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bukod sa zipper lane ay nakagandilo sa lugar ang mga traffic enforcement sa mga aktiba sa pagpapanatili ng traffic sa lugar. Sa kalipay na rin ang mga tauhan at sisigan
naman sa pagpapanatili ng seguridad ng pagkakasang at maging sa lugar sa pagsasagawa ng rally ng pro at Antifa. Kaya yung nakarang linggo ay sinabi ng PNP na 3 grupo na ang pinayagan nila na magsagawa ng kilos protesta dito sa bahagi ng Commonwealth Avenue. At sa ngayon, nandito tayo sa isang lugar sa pagsasagawaan ng rally dito ng Grupong Alyansa Makabayan. At dito makikita na natin yung presensya ng mga tauhan ng PNP na magpapanatili ng seguridad mamaya. Kaya muna ng ating update mula rito sa Commonwealth Avenue, balik sa Median Service. Alright, maraming salamat. Benedict Samson, nag-uulat ng live mula sa Commonwealth Avenue. Hataw Balita ngayon. Magpapatupad po na mahigpit na seguridad ang pamunuan ng Quezon City Police District upang masiguro ang magiging maayos, payapa, na pagdaraos po ng ika-5 State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. At para pag-usapan ang latag ng seguridad ngayong araw, dito po sa Quezon City, para sa SONA, makakausap natin live dito mismo sa UNTV Radio Mobile Booth, si Police Major Jennifer Ganaban, ang Chief ng Public Information Office ng Quezon City Police District. Magandang umaga po sa inyo, Major Ganaban. Magandang umaga din po sa inyo, ma'am, at sa lahat po ng anyong taga-subaybay. Maraming salamat po for joining us this morning. Ma'am, sa hanay po ng QCPD, ano po yung mga detalye ng latag ng ating seguridad ngayong ika-5 SONA po ng ating Pangulo? Opo, nakalatag na po ang ating security measures dito po sa kahabaan po ng Commonwealth at sa paligid po ng Batasan Complex. Meron po tayong mga crowd personnel. Meron tayong nakatalaga sa mga route management, traffic management din po. And may mga pads or the police assistance desk po tayo kung saan pwedeng lumapit yung mga participants po mamaya kung may kailangan po sila sa ating kapulisan. Right now, ma'am, nakikita natin ngayon na maulan. Ha? Nararamdaman natin yung mga motorista, nararamdaman nila yung mga pagulan. Mayroon ka po bang pwedeng maipagbigay alam din sa atin? Ano yung mga crucial areas na inyong binabantayan sa ngayon? At Yes, hanggang saan ang hangganan na doon naman sa mga protesters natin, hanggang saan pwede mag-occupy ng area yung ating mga protesters? Opo, may 2 po tayong approved na permit kung saan ang kanilang approved dito po sa isa is sa kahabaan po ng Commonwealth sa harap po ng COA. Meron din po tayo yung isa dito na approve po yung kanilang permit dito sa may harap po ng Capitol Estates 1. So hanggang dun lang po yung pwede silang mag-stay at yun ang magiging panawagan po natin na sumunod po sila doon sa designated area na approve sa kanilang permit. Major, paano kung may ang anong gagawing treatment ng QCPD? Let's say for example, kung may mga rallyista na ang gulo, magpumilit na makalusot hanggang doon sa Batasan Complex. Yes po, yun po ang main goal po natin or objective is to protect lives at maintain peace and order. So ang kapulisan po magpapatupad ng maximum tolerance dito sa ating mga gagawin at susundin po natin ang batas. Kaya lang kung meron pong sapilitang manggugulo, kailangan pong ipatupad ng kapulisan ang batas at mapipilitan po tayong mag-aresto. Pero hanggat maaari po, sana maiwasan ito para maging mapayapa at maayos ang pagdiriwang nitong SONA ng ating Pangulo. More or less po, ilan ang inaasahan yung rallyista na mag-occupy nitong lugar na to? Ang expected po na participants according po sa approved permit po ng mga organizers is around 20,000 and yung isang grupo din po is 20,000. So around 40,000 po expected participants po natin. Okay, hanggang anong oras po ang binigay yung tanning doon sa mga rallyista natin? Na-approve po sila for 7 a.m. to 6 p.m. mamayang hapon. Okay. Mensahe niyo po, baka kayo ay doon sa ating mga kababayan, doon sa mga rallyista, mensahe niyo po, lalo na kung sakasakali na mayroon talagang violente po dyan. Opo, nananawagan po tayo dito sa mga kababayan natin or sa mga dadalo sa rally na kung po pwede sana is pairalin po ang disiplina at makipagtulungan dito sa mga otoridad
para mabigyan po natin ng maayos at matiwasay yung gaganapin na pagdiriwang. And nire-remind po natin na ang kapulisan po ginagalang yung karapatan po nila for freedom of expression and peaceful assembly. Kaya lang, kailangan din po nating sumunod sa batas para po mapangalagaan ang kaligtasan ng bawat isa. Okay. Ma'am, at this point, mensahe nyo na rin po doon sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood right now, please. Opo, sa mga kababayan po natin na nanonood, sana po makipagtulungan po tayo para maayos at ligtas at mapayapa na maisagawa itong SONA ng ating Pangulo. Hinihikayat po ang lahat na kung may mga impormasyon po na mare-receive po kayo, sana po i-verify po muna natin bago ipakalat para po hindi mag-cause ng panic. Tawag lamang po sa 911 or 122 or lumapit po sa mga nearest police stations para sa responde or tulong na kakailanganin ninyo sa kapulisan. Maraming salamat po. Police Major Jennifer Ganaban, ang Chief ng Public Information Office ng QCPD. Magandang umaga po and keep safe. Thank you po. Hataw Balita ngayon. May kani-kanyang nais marinig sa State of the Nation Address o SONA ng Pangulo mamaya ang ilan sa ating mga kababayan. Kabilang dito ang katuparan ng mga pangako at mga konkretong solusyon sa mga problemang hinaharap ng bansa ngayon. May hataw na balita si Grace Doctolero. Umaasa ang maraming mga Pilipino na magiging malinaw at konkreto ang mailalahad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA, lalo na sa mga isyong tungkol sa ekonomiya, seguridad, edukasyon at mga pangako ng administrasyon. Ilan sa mga nakapanayam ng UNTV ang nagsabing inaasahan nilang mailahad sa SONA ang mga nagawa ng administrasyon at ang mga susunod na hakbang sa pagtugon sa mga isyong direktang nakaapekto sa pamumuhay ng mga Pilipino. Para sa rider na si Carlo Gadingan, mahalagang maipaliwanag ang kalagayan ng mga flood control projects at kung paano nagamit ang mga pondong inilaan para rito. Solve nyo muna yung flood control para kasi yun ang hinahanap ng mga tao ngayon eh. Umaasa naman ang estudyanteng si Juliet June Bautista na mas mapagtuunan ng pamahalaan ang edukasyon, mga programa para sa kabataan at ang pagtupad sa ipinangakong mga proyekto. What I would like to hear from our President in his State of the Nation addresses are more of his projects or actual projects and actual promises that will be fulfilled for the youth, for our education, and for the development of our country. Binigyang diin din niya na mahalagang maisakatuparan ang naipangako ng Pangulo upang mapanatili ang tiwala ng publiko. It is negative that the President will say something and he will not fulfill it. Para naman kay Mark Sherwin Latogan, inaasahan niyang magbibigay ang Pangulo ng malinaw na ulat sa mga nagawa ng pamahalaan sa nakalipas na taon at mga plano para sa hinaharap. Kabilang sa kanyang inaasang matalakay ang paglikha ng mas maraming trabaho, pagpapatuloy ng suporta sa mga magsasaka, pagpapababa ng presyo ng bigas at mga hakbang upang matugunan ang mga insidente ng karahasang pinasasangkutan ng ilang kabataan. Gusto ko pong marinig yung mga magiging updates tungkol sa mga naging progress ng ating administrasyon tungkol sa mga itong nakaraang taon at saka kung ano po yung mga plano nila moving forward. Umaasa ang mga mamamayan na hindi lamang maging ulat ng mga nagawa ang SONA, kundi maglatag din ng mga konkretong solusyon at mga programang tutugon sa mga pangangailangan ng mga Pilipino. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. National News. Nagpahayag ng concern ng House Prosecution Team sa video na posted sa social media platform ni Senator Judge Pia Cayetano. Kaugnay ito ng oral arguments na isinagawa sa request na isabina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte para sa paglilitis. May hataw na balita si Rosa Licos.
Umani na ng 109,000 reactions, mahigit 12,000 comments at 16,000 shares ang Facebook reel na ito ni Senator Pia Cayetano as of July 26, 2026, 7 p.m. May title card itong nagbabakas sakali lang, walang mga ebidensya pero nag-aakusa na. Posted noong July 24, 2026. Laman nito ang bahagi ng mga sagot ni House Prosecution Panel Member at Akbayan Party List Representative Shell Jokno sa mga tanong ni Senator Judge Alan Peter Cayetano kaugnay ng oral arguments ng impeachment court sa requested na subpoena sa bank at tax records ni Vice President Duterte noong July 20, 2026. Ipinaliwanag naman ni Representative Jokno ang konteksto at kumpletong sinabi nito. Anya, hindi sila nagbabakas sakali lang. May probable cause o sapat na dahilan na nakita sa mga record ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC tungkol sa bilyong-bilyong pisong dumaan sa accounts ng Vice Presidente at ng kanyang asawa. Dagdag pa nito, hiningi nila ang bank records para makita kung tugma ito sa sinasabi ng AMLAC reports. Maaari lang din anyang mailabas ang bank records kapag may utos o subpoena mula sa korte. Kaya ngayong may subpoena na para sa bank records ng Vice Presidente, magagamit ito ng magkabilang panig para patunayan ang kaso. Nagpahayag din ng concern ng mga tagapagsalita ng House Prosecution Team sa posted video ni Senator Judge Pia Cayetano. Tinawag nila ang video na spliced at apela nila i-correct ang video. We would also like to ask Senator Judge Pia Cayetano and Senator Judge Alan Cayetano to simply tell the Filipino people, especially those that have seen this spliced video, kung ano yung katotohanan. Dahil nandoon po naman sila sa nung araw na yon, nung habang nagkakaroon ng oral arguments, at alam po nila, dinig nila kung ano yung katotohanan na taliwas o hindi kapareha ng video na kumakalat sa ngayon. So I do hope in the spirit of fairness that the Senator Judge showing their impartiality, sana mabago at makorek po itong video ito. Naiiba po ang ibig sabihin nito, hindi po natin nabibigyan ng sapat na impormasyon ng ating publiko. Marahil ang naipapakita lang po ito ay yung ating bias. Ang bias na lingin doon sa favorable, doon sa isang panig. No? So para po sa amin, ito po ay klarong hindi angkop sa Senate impeachment rules po. Samantala, nagpahayag naman ng kahandaan ng House Prosecution Team na i-adjust ang presentasyon ng ebidensya at testigo para sa article na confidential funds misuse sakaling magdesisyon ng Senate Impeachment Court na bigyang daan ang paglalahad ng testigo at ebidensya ng defense team sa article na assassination plot, grave threats at inciting to sedition. Meron din ho kaming naririnig, bagamat hindi pa ho ito opisyal, na pinag-iisipan din po ng Senate Impeachment Court na isa lang na rin yung pong paglalahad ng depensa ng kanila pong presentasyon ng ebidensya patungkol sa article on threats. No? If it is the determination of the Senate Impeachment Court na mauna na ho muna yung defense for the threats article presentation, then we will of course comply with it. No? Sa July 29, magre-resume ang impeachment trial kay VP Duterte, ang ika-10 araw ng paglilitis. Rosalie Cruz, humahataw sa balita ngayon. Dismayado si Davao City Mayor Baste Duterte sa patuloy na pagkabinbing ng investigasyon sa flood control project scandal. Sa kanyang talumpati noong Sabado sa National Assembly ng PDP laban sa Davao City, muli niyang tinuligsa ang isinasagawang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sa halipan niya, nabigyan pansin ang paghahabol sa nasa likod ng mga maanumalyang proyekto. Instead of opening up the Blue Ribbon Committee on the flood control, kung saan nawawala ang trilyon-trilyon nating pera, ano ang priority ng administration ngayon? Yung impeachment ng Vice President. Because we all know
pag hindi nila matatanggal ang Vice President ngayon, hindi sila makalagay ng presidente nila on the 2028 elections because he is a great threat sa presidency this 2028. Hataw Balita ngayon. Samantala, binatigos naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang mga pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kung saan inaakusahan nito ang Administrasyong Marcos na pinaprioridad umano ang impeachment ni Vice President Sara Duterte dahil banta ito sa 2028 presidential elections. Ayon kay Yusek Castro, mas inuuna umano ni Mayor Duterte ang pamumulitika sa halip na tutukan ang kalagayan ng mga nasalanta ng pagbaha sa Davao City. Paliwanag ni Castro, mandato ng Kongreso ang impeachment at walang kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nasabing proseso. Sinabi rin nito na mas makabubuting harapin ni Vice President Sara Duterte ang mga paratang laban sa kanya upang malinis ang kanyang pangalan at reputasyon. Si Mayor Baste Duterte, kagagaling lang sa bakasyon, kagagaling sa ibang bansa. Instead na unahin ang kapakanan ng mga constituents sa Davao City, dahil nakakaranas sila ng pagbabaha. Inuna pa talaga ang pamumulitika. Ang tanong niya, anong priority ng administrasyon? Kung hindi siguro sila madalas magbiyahe, hindi siguro sila madalas magbakasyon, at nanonood sila ng news, malalaman nila kung ano ba talaga ang programa at proyekto ng pamahalaan. Hataw Balita ngayon. Nanindigan si Vice President Sara Duterte na hindi siya magre-resign sa kanyang posisyon bilang pangalawang pangulo ng bansa sa kabila ng nagpapatuloy na impeachment trial laban sa kanya sa Senado. Sa isang panayam kay BP Duterte sa London, tiniyak nitong mananatili siya sa pwesto dahil ang voluntaryong pagbibitiwan niya ay magiging pagtalikod sa mahigit 32.2 milyong Pilipino na bumoto sa kanya noong 2022 election. Giit pa niya, kung nanaisin umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maaari nitong gawin ang lahat upang mapatanggal siya sa tungkulin. Naharap si BP Sara sa 4 na articles of impeachment na may kaugnayan sa umano'y misuse of funds, unexplained wealth, bribery at grave threats. Hataw Balita ngayon. Kapwa, bumaba ang trusts at performance ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte base sa pinakabagong tugon ng masa survey ng Okta Research para sa second quarter ng taong 2026. Bumagsak ng 5 puntos ang trust rating ni Pangulong Marcos Jr. mula 54% noong Marso hanggang 49% ngayong Hulyo. Nabawasan din ng 8 puntos ang kanyang performance rating mula 55% sa first quarter ng kasalukuyang taon na naging 47% ngayong second quarter. Samantala, bumaba rin ng 8 puntos ang trust rating ni Vice President Duterte mula 55% hanggang 47%. Gayon din ang kanyang performance rating sa 45% mula sa dating 50%. Ito ang kauna-unahang pagkakataon mula noong November 24 na parehong nasa ilalim ng maturity level ang trust at performance ratings ng pangalawang Pangulo. Ayon sa survey, nananatiling mataas ang suporta kay BP Duterte sa Mindanao, habang pinakamalaki naman ang pagbagsak ng kanyang mga rating sa NCR at Balance Luzon. Pagdating kay PBBM, pinakamalaki ang pagbaba ng kanyang mga rating sa Mindanao at Visayas at nananatiling mayorya ang suporta sa kanya sa Balance Luzon. Ang survey sinagawa sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Duterte kasabay ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pananalasan ng bagyo at habagat sa ilang bahagi ng bansa. Nilinaw naman ng Okta Research na hindi matutukoy ng survey kung alin sa mga pangyayaring ito ang direktang naging dahilan ng pagbabago sa trust at performance ratings ng dalawang pinaka-mataas na opisyal ng bansa. Weather News.
Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes, July 27, 2026, kasabay ng SONA ng Pangulo. Panoorin natin ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Itong habagat o southwest monsoon ay naapektuhan itong malaking bahagi ng Luzon. Itong ulan ang dala nito ay hindi kasintindi ng ulan na ating inaasahan ngayong araw kumpara nitong mga nakarang araw kung saan na dito pa si Bagyong Quiapo. Si Bagyong ng dating si Quiapo ay kasalukuyan nasa Guangdong Province sa may south ng China. Kasalukuyan ang layo nito sa atin ay more than 1,000 kilometers west-northwest ng extreme northern Luzon. Isa siyang tropical depression. Ito yung sabihin, mahinang bagyo nito, naging mahinang bagyo, ang kusaan ang lakas ng hangin malapit sa gitna ay umaabot sa 55 km per hour. Inaasahan sa mga susunod ng araw magiging low pressure area itong si Bagyong dating si Quiapo. Samantala, dito namang si southwest monsoon ay inaasahang hihina sa mga susunod ng araw. Bukas, itong southwest monsoon ay makakapekto itong kalurang bahagi ng northern at central Luzon. Pagdating na ng Miyerkules ay inaasahan na lalayo ang southwest monsoon sa ating bansa. Easterlies ang inaasahang makakapekto halos buong bansa simula Miyerkules at inaasahan na magpapatuloy ng epekto nito sa Huwebes at sa Biyernes. Sa ating lalagyan na panahon ngayong araw, maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Ang inaasahan po natin sa Metro Manila, Cordillera, Cagayan Valley, Cavite, Batangas, Laguna at itong buong Mimaropa. Samantala sa lalabing bahagi ng Luzon, kasama rin ang buong Kabisayaan at Mindanao. Maganda at maliwalas na panahon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ng kalangitan, maaraw, pero may tsansa pa rin ng mga localized thunderstorm. Wala tayong gale warning ngayong araw, ibig sabihin, wala tayong inaasang malalakas na hangin na magdudulot ng matataas ng alon sa ating mga karagatan sa buong bansa. Pero paalala sa mga kababayan po natin papalaot sa ating mga karagatan, mag-ingat pa rin dahil sa mga thunderstorm na kung saan nabubuo sa bandang hapon o sa gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio. Tandaan sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita ngayon! Mga kasangbahay, bago po kami magpaalam sa ating balitaan ngayong umaga, nais po namin kayong anyayahan na tumutok sa special coverage ng UNTV News and Rescue para sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aming ihahatid ang mahalagang pangyayari at detalye simula mamayang alas 9:30 ng umaga sa lahat ng UNTV News and Rescue channels. Sama-sama po nating tunghayan at tumutok sa ikalimang ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. President Ferdinand Marcos Jr.'s State of the Nation Address. Special coverage. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa awit 145 talatang 18. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng nagsisitawag sa Kanya, sa lahat na nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. Yan po ang mga mahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-27 sa buwan ng Hulyo 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan na lahat ng bubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio Libertad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Bernard Dalis.
dito sa UNTV at UNTV Radyo Liberdad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.